Mga kwentong pambata. Ang Sirena at ang Prinsipe. Noong unang panahon, sa gitna ng paglalakbay, isang barko ang inabutan ng napakalakas na bagyo. Ginawa ni Haring Ranon at ng kanyang mga alagad ang makakaya nila para makawala roon. Pero naipit ang barko nila sa isang napakalaking bato sa gitna ng dagat. Ilang sandali pa, lalong lumakas ang ihip ng hangin at lalo pang tumaas ang level ng tubig. Nataranta at natakot ang mga sakay ng barko at nagsimula silang bumigkas ng panalangin. Diyos ko, tulungan mo kami makaligtas sa bagyo. Iligtas mo po kami, Panginoon. Sa gitna ng naglalakihang mga alon, isang sirena ang nagpakita. O mahal na hari, ikinalulungkot kong makita ka sa ganitong kalagayan. At kayang-kaya ko kayong iligtas sa terribleng bagyong ito. Nabuhayan at nagkaroon ng pag-asa si Haring Ranon. Pero, kapalit nito, mangako kang ibibigay mo ang panganay mong anak sa akin. Pumapayag ka ba? Matagal nang nasasabik ang hari na makapiling ang isisilang na anak at hindi niya matanggap ang ideyang ipamigay na lamang ito, kaya naluha siya sa labis na kalungkutan. Nang makita niya ang hirap at takot ng mga kasamahan, pumayag na rin ang hari. O siya, pumapayag na ako. Matapos sumang-ayon sa gusto ng sirena, dinala ng malaking alon ng kanilang barko sa ligtas na bahagi ng dagat. Lumipas ang ilang buwan, nagsilang ang reyna ng isang sanggol na lalaki. Sa paglipas ng panahon, nalimutan ng hari ang kanyang pangako sa sirena. Sadyang napakakisig ng anak ko. Papangalanan ko siyang Prinsipe Aaron. Lumaking isang malakas at makisig na prinsipe si Prinsipe Aaron. Bumalik naman sa alaala ni Haring Ranon ang pangako niya sa sirena. Sa tingin ko'y handa na ang ating anak. Hayaan na natin siyang tuklasin ng mundo. Di naman yata tama na manatili na lang siya sa palasyo dahil dito siya unang hahanapin ng sirenang nakausap ko noon. Oo, sumasang-ayon ako sa'yo. Pinatawag nila ang prinsipe at sinabi nila ang lahat sa kanya. Natuwa siya nang malaman na gusto ng kanyang magulang na maglakbay siya. Ama, tinatanggap ko po ang inyong nais at maghahanda na po ako sa aking paglalakbay. Salamat po. Nagpaalam na nga siya sa kanyang mga magulang at umalis para simulan ang kanyang paglalakbay. Buong araw niyang nilakad ang malawak na daan at kakahuyan. Masayang kapiling ang mga squirrels at ibon. Kinalaunay, nakaramdam siya ng pagod. Pagod na ako. Saan kaya pwede makapagpahinga at makakain ng hapunan? Nang makakita siya ng lugar kung saan pwedeng magpahinga, nakarinig siya ng napakalakas na atungal. Ha! Sobrang natakot ang prinsipe. Sa harapan niya nakatayo ang isang halimaw na may ulo ng leon, katawan ng isang oso at mga pakpak ng isang hummingbird. Anong ginagawa mo rito? Ako'y tumatakas sa sirena. At naghahanap naman ako ng makakain ko. Meron ako pagkain. Ibibigay ko na lang to sa'yo. Ibigay mo na. Dali, nalipasan na ako ng gutom. Gutom na ako. Kinuha naman ni Prinsipe Aaron mula sa kanyang supot ang mga piraso ng tinapay at prutas. Binigay niya ito sa halimaw. Naubos lahat ng halimaw ang mga pagkain sa isang kagatan lang. Napakasarap lahat ng iyon. Buti na lang, di ako yun. Natutuwa ako sa iyo at gagantimpalaan kita. Ito, kunin mo ang balahibong ito. Dalhin mo lang to at kung iyong gugustuhin, pwede ka agad magpalitan nyo bilang isang matapang na leon, isang mabangis na oso, o di kaya isang ibon na mabilis lumipad. Nagpasalamat si Prinsipe Aaron sa regalo at nagpaalam na sa halimaw. Habang naglalakad, napaisip naman siya. Ano kayang pakiramdam kung magiging leon ako? Hinawakan niya ang balahibo at naging leon siya. Namangha siya sa malalaki niya mga kuko at makapal na buhok. Iwinasiwas niya ang buntot niya sa tuwa. Ang galing! Ang sarap pala maging leon! Ang hari ng kagubatan! Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad sa gubat at biglang napaisip siya. Paano kaya kung mag-anyong oso naman ako? Pagkatapos niyang sabihin yon, agad siyang naging isang malaking oso na may makapal na katawan at balahibo. Kamangha-mangha! Magtago na kayo mga bubuyog dahil kukunin ko na mga pulot ninyo.
Matapos nito, may naisip na namang ideya si Prinsipe Aaron. Mukhang masaya rin na maging ibon. Jack, na iba yung pagiging isang leon o oso. Kailangan ko masubukan yun. Lumipad ng mataas sa kalangitan ang tuwang-tuwang prinsipe na nooy nasa anyong ibon. Hindi nagtagal, napadpad siya sa isang kaharian at nagdesisyong pumunta roon. Narating niya ang palasyo at nakita sa bulwagan ang mga taong masayang kumakain. Doon siya nagdesisyon na bumalik sa tunay niyang anyo. Naglakad-lakad siya para marinig ang usapan ng mga tao. Pagod na ang hari maghanap ng mapapangasawa ng prinsesa. Pinakita na niya ang mga litrato ng mga pinakamakisig na prinsipe sa buong mundo pero wala pa rin magustuhan ang mahal na prinsesa. Paano na ang susunod na tagapagmana? Kung ako siya, pakakasalan ko agad ang unang prinsipeng mag-aalok sa akin ng kasal. Nako, talaga ba? Nagpatuloy sa pag-uusap ang mga dalaga, pero tumigil na si Prinsipe Aaron sa pakikinig sa kanila. Nag-anyong ibon na siya agad at lumipad para hanapin ang prinsesa. Lumipad siya sa palasyo at sumilip sa mga bintana para matagpuan ang silid ng prinsesa. Nang makita niya ito, pumasok siya roon at sa kanyang paglipad, nagpalit-anyo siya bilang tao. Aba, sino ka? Huwag ka matakot, prinsesa. Hindi kita sasaktan. Napanatag na nga ang kalooban ng prinsesa. Ikinwento ni Prinsipe Aaron ang lahat ng tungkol sa kanya. Kamangha-mangha! Sabi ko nga, di ba? Sumagot ng ngiti ang prinsesa. Gusto kita, Ginoo. Alam mo ba? Patungong aking ama sa isang digmaan at iiwan niya ang kanyang espada sa aking silid. Kung sino man ang makakuha nito at ibigay sa kanya, ang mapapangasawa ko sa hinaharap. Nais kong ikaw ang makagawa nun. Sisikapin ko, mahal na prinsesa. Sasama ako sa digmaan ng iyong amang hari. Hihintayin kita, Ginoo. Umalis na nga ang prinsipe at sumama sa hukbong binuo ng hari. Tulad nga ng sinabi ng prinsesa, makalipas ng 3 araw, tumungo na ang hukbo sa digmaan. Nagtayo sila ng kampo malayo sa syudad at doon sinabi ng hari na nakalimutan niyang dalhin ang kanyang espada. Maraming kawalang nagsabing gamitin ng hari ang espada niya pero hindi ito pumayag. Di ko mapagtatagumpayan ang digmaang ito kung wala ang aking mahal na espada. Ang unang makakapagdala nito sa akin mula sa silid ng aking anak ay mapapangasawa ang aking anak at pamumunuan ng buong kaharian. Dahil sa sinabi ng hari, maraming kabalyero ang umalis at bumalik ng syudad. Isa na rito ang tusong kabalyerong may pulang baluting kilala na hindi mapagkakatiwalaan. Habang patuloy sa paglalakbay, may naisip na plano si Prinsipe Aaron. Hinayaan niyang mauna ang iba at nag-anyong leon siya para umatungal ng napakalakas. Nawala ng kontrol ang ibang kabayo nang marinig ang malakas na tunog. Nagpatuloy naman si Prinsipe Aaron sa pagtakbo pabalik ng kaharian. Nang marating niya ang palasyo, nag-anyong ibon siya at agad na pumunta sa bintana ng silid ng prinsesa. Narito ko para kunin ang espada. Mahal na prinsesa. Ikaw pala, Aaron! Nagawa mo! Narito ang espada ni Ama. Naway magtagumpay ka sa digmaan at bumalik ka sa aking piling. Masusunod o aking prinsesa. Pero tandaan mo, kung di man ako makabalik kaagad sa'yo, maaring ako'y nabihag. Pumunta ka lang sa dalampasigan at tumawid ka. Magiging gabay ko lang ang tinig mo pabalik sa'yo. Pumayag ang prinsesa at binigay ang kalahating bahagi ng kanyang singsing. Hinagkan ng prinsipe ang kamay ng prinsesa at umalis na. Matapos ang paglipad ng matagal, nakaramdam ng uhaw ang prinsipe at nagtungo sa ilog na malapit doon. Lingid sa kanyang kaalaman, isa palang sirena ang nagmamatsyag sa kanya. Habang siya'y umiinom, lumikha ang sirena ng mga alon para dakpin siya. At pareho nga silang nawala sa lugar na yon. Matapos nun, napadaan naman sa ilog ang kabalyerong may pulang baluti at huminto roon para uminom ng tubig. Natuwa siya nang makita ang espadang malapit sa ilog. Tingnan mo nga naman, mukhang swerte ko ngayong araw ah. Kinuha niya agad ang espada at bumalik sa hari para ibigay ito. Matapos ang digmaan, bumalik sila sa kaharian kung saan sila masayang sinalubong ng lahat ng tao. Ngunit nang makita ng prinsesa na hindi kasama si Prinsipe Aaron sa hukbo ng kanyang ama, nabalot siya ng kalungkutan. Nagpamalas ng katapangan ng pulang kabalyero sa pakikipaglaban at naibigay pa niya ang espada ko bago magsimula ang digmaan. Bukas na bukas ay pakakasalan niya na ang mahal na prinsesa.
Nagdiwang ang mga tao sa loob ng bulwagan sa sobrang tuwa. Mabuhay! Mabuhay ang prinsesa! Mabuhay ang kabalyero! Nagalak ang lahat maliban sa mahal na prinsesa. Naisipan noon ng prinsesa na pumunta sa dalampasigan at buong pusong umawit kaharap ang dagat. Nasaan ka na, o prinsipe kong magiting? Bumalik ka na, mahal, dito sa aking piling. Puso ko'y hanap-hanap ka, aking mahal. Sana'y di na magtagal. Samantala, itinatago ng sirena si Prinsipe Aaron sa kailaliman ng tubig. Nang marinig niya ang awit ng prinsesa, kinausap niya ang prinsipe. Pakinggan mo ang awit ng sinisinta mong prinsesa para sa'yo. Wala akong marinig. Pero naririnig ko. Naririnig at nalalaman naming mga sirena ang nangyayari sa ibabaw ng tubig. Imposible! Di ako naniniwala sa'yo. Hindi ka naniniwala sa kakayahan naming marinig ang nasa ibabaw ng tubig, ha? Oo, di ako naniniwala may kung sino mang kumakanta roon. Siguro, sinusubukan mo lang na makausap ako, di ba? Patutunayan kong tama ako, hangal na nilalang. Iniangat nga ng sirena ang bula papalapit sa ibabaw. Naririnig mo na ba ngayon, ha? Hindi pa. Puro lagaslas lang ng tubig ang naririnig ko. Dahil dito, itinaas pa ng sirena ang bula. Marahil ay naririnig mo na rito. Di pa rin. Tanging agos lang ng tubig ang naririnig ko. Lalo pang itinaas ng sirena dahil sa inis sa prinsipe. Sigurado akong naririnig mo ng awit mula rito. Alam mo, wala na akong pakialam. Nang sandaling yun, agad siyang nagpalit anyo bilang ibon at tumakas sa kamay ng masamang sirena. Hindi! Buong lakas na lumipad si Prinsipe Aaron patungo sa kanyang minamahal. Napatayo sa kanyang kinaupuan ng prinsesa nang makita siya nito. Ang pag-ibig mong gumabay sa akin pabalik. Masayang-masaya din ako makita ka. Mahal ko, wala na tayong oras. Tara na sa palasyo. Nang marating nila ang palasyo, tinawag ng prinsesa ang hari. Ama, sinabi ng ginoong ito na siya'y mas karapat-dapat kaysa sa pulang kabalyero. Sa tingin ko, nahihibang na siya. Mahal, magdahan-dahan ka lang sa mga sinasabi mo. Shh! Sandali lang. Alam kong marami kang kaalaman tungkol sa mahika. Kaya ro ng ginoong ito na magbagong anyo at maging isang leon. Bakit di mo ngayon ipakita ang iyong kakayahan? Natigilan ang pulang kabalyero dahil kailanman hindi pa siya nakapag-aral ng mahika. Pero naniniwala pa rin siyang mas nakaaangat siya kumpara sa iba. Pilit niyang sinubukan na makapagpalit ng anyo, pero... Oh, naku! Baka kung anong mangyari sa'yo. Marahil ay mahirap para sa'yo maging leon. Subukan kaya natin ang isang oso. Sinubukang muli ng kabalyero, pero nabigo lang siya. Nahihirapan kaya tang magpalit anyo bilang malaking hayop. Subukan kaya muna natin sa maliliit na nilalang, isang ibon kaya. Kakayanin mo ba yon? Ang katunayan ay... Kaya mo ba talagang maging isang leon? Matapos itong sabihin ng prinsesa, nagpalit anyo si Prinsipe Aaron bilang isang leon at umatungal ng napakalakas. Labis na natakot ang lahat ng taong nasa bulwagan noon, pero hindi na tinagang hari. Paano naman kaya kung isang oso? Pagkatapos nun, naging oso nga ang prinsipe. Bilang panghuli, isang ibon kaya? Sa isang kisap mata, naging isang maliit na hummingbird ang malaking oso. Labis na natuwa ang hari sa ipinamalas ng prinsipe at naisip niyang may nais iparating ang kanyang anak. Siya ba ang tunay na nakakuha ng espada? Opo, Ama! Siya nga! Siya ang kabalyerong nagtagumpay sa misyon at sa kanya lang po ako magpapakasal. Ikinuwento nga ng prinsesa ang lahat. Nang malaman ng hari na nagsinungaling ang pulang kabalyero, ipinatapon niya ito sa kulungan. Sa pagkakataon ding yon, inanunsyo ng hari ang pagkapakasal na magsing-irog na pinagdiwang naman ng lahat. Isang engranding pagtitipon ang ginanap at sa sandaling yon, tunay ng masaya ang prinsesa.